Elementary. Ako si Teacher LG at ako naman si Teacher Charity at kami ang magiging guro nyo sa araw na ito. Ngayon mga bata, may naliban ba sa klase? Wala po! Pakita nyo nga mga bata. Ipakita nyo ang ganda sa inyo mga kaklase. May lumiban ba? Wala po! Magaling, kayo naman ngayon ay umupo. At tumayo ulit. At ipakita ang napakalaking mga ngiti. Ngayon ay maaari na kayo umupo. Ngayong araw na ito, mga bata, ay may matututunan naman tayo. Ito ang tatalakayin natin ngayon ay ating nakikita. Na-observe na nato sa ato ang palibot. So first, before we will talk about it, we will have an activity first. Ang activity na ito ay ipapagay lamang ang mga larawan sa hanay A sa ipinapaliwanag o tamang paglalarawan sa hanay B. For example, letter A, ang ama ay haligi ng tahanan. Pipili lamang kayo kung anong larawan ang nagpapakita sa kung ano ang inilalarawan ni letter A. Kung hindi nyo masyado nakita ang mga larawan dito, ay mayroon din tayo mga larawan dito sa unahan. So, sino ang gustong sumagot sa sa number 1? Yes, Mariel? Magaling! So, ang sinagot ni Mariel ay ang larawan o unang larawan daw ay naglalarawan ng pananampalataya bilang isang Kristiyano. Tingnan nyo ng maigi ang larawan. Tama ba ang kanyang sinagot? Opo! Tama. Bigyan natin ng popcorn cup si Mariel dahil ang tema natin ngayon ay nasa teatro. Bibigyan natin siya ng popcorn cup. Alam niyo kayo mga bata? Hindi po! Ang popcorn cup ay gagawin lamang ang mga ito. Corn. Now, kayo nga ulit? Corn. Balik. Dungan. 1, 2, 3, go. Corn. Ngayon naman sa number 2, sino gustong sumagot? Yes, Geraldine? Thank you. Ang kanyang inilalarawan sa number 2 ay nasa letter A. Ang ama ay haligi ng tahanan. Tama ba? Opo! Ano yung nasabi? Makikita na wala. Ay, Wala po siya kayo. Tama si Geraldine. Bigyan naman siya ng popcorn cup. Sa number 3 naman, sino gustong sumagot? Kanjali? Ang number 3 na sinagot ni Kanjali, nilalarawan niya ang ikatlong larawan sa letter B. Pakibasa mga bata. Ang bago silang na bata ay binibigyan ng makinig. Tingnan niyo ng maigi ang larawan. Tama ba ang kanyang sinagot? Tama, magaling. Bigyan niyo siya ulit ng popcorn cup. Dito naman tayo sa number 4, ang paghuli. Yes? Rainami? Ang pang-apat na larawan na sinagot ni Rainami, ito ay inilalarawan sa letter D. Pakibasa mga bata. Pagkiriwan ng kapistahan. Pagkiriwan ng kapistahan. Tingnan niyo ng maigi ang ika-4 na larawan. Tama ba ang kanyang sinagot? Opo!
gibunyagan ang sanggol o ang bata. So, ang kanina picture kay parehas siya ni kanina nga dito sa dagat. Ano ka ang parehas picture? Kay parehas na tubig. Na ay tubig or di kuan kay pagbunyag. Kay pagbunyag nato, di mo kuan ang atong ulo sa pari o tubig. O dili lang na siya tubig, o dili water. So, mo na siya nakasing sa ikaduha nga picture. So, napatay 4 ka pictures na inyo ang i-prepare. So, may ganahang mo try. Yes, Kimberly? Tama ba ang sinagot ni Kimberly? Ang unang larawan ay nagpapakita ng pananampalataya, habang ikalawang larawan ay nagpapakita ng mga kapistahan, ng mga... Tama nga ba ang ginawa niya? Ganit, bigyan ng nice love si Kimberly. Naalala niyo ba kung ano ang nice love? Ang nice love ay ito lang ang gagawin niyo. N-I-C-E, nice, nice, nice. Again, 1, 2, 3. Magaling. So, ang dalawang ito ay ang dalawang larawan na ito ay ang siyang magkakapaligid. Ngayon ay dadako na tayo sa ating tatalakayin ngayong araw na ito. Ito ay paniniwala at tradisyon ng mga Pilipino. Ay, mga bata, may narinig na ba kayong kwento o sinabi ng mga lolo at lola niyo na nangyari na noon at maaaring hindi na nangyari ngayon o nangyayari pa rin ngayon? Tulad na pangaharana, magaling. Noong panahon, nung sinaunang panahon, ang pangaharana ay ginagawa o ang lalaki ang mismo pumupunta sa bahay ng babae at sila ay umaawit. Sila ay nangaharana. Ngayon ba ay ginagawa pa rin ito? Hindi na! Ngayon ay ating malalaman kung ano nga ba ang epekto ng mga kondisyon ito sa ating araw-araw na pamumuhay ngayon. Ang kondisyon na iyon ay may kaugnayan daw sa pananampalataya. Tradisyon at paniniwala ay nagsimula sa ritual at seremonya ukol sa mga Diyos at Espiritu. May kasamang kawitan, alay, salo-salo, sayawan at inuman. So noong unang panahon, mga bata, ay mayroong kinikilala ang ating mga sinaunang ninuno ng mga Diyos o mga makapangyarihang bilala o mga Espiritu. Katulad na lamang ng ang mga ito ay pinaniniwalaan daw na noon na nagbibigay sa atin ng magandang kalusugan, ng maraming biyaya o proteksyon. Halimbawa, may magsasaka at gusto niya na may masaganang ani. Ang ginagawa niya, pumupunta siya sa harap ng malaking bato o malaking puno upang magbigay ng alay katulad ng pagkain o mga prutas. Dahil ang mga malalaking bato o malaking puno daw ay ang mga tirahan ng mga makapangyarihang nilalang na nakabantay sa ating kapaligiran. Ang ating tradisyon ay nakaka-apekto din sa ating pagdiriwang at paligsahan. Ngayon ba ay may mga paligsahan pa rin mga bata? Opo! Tulad na may paligsahan sa pag-awit, may paligsahan sa pagsasaya. Bakok ng baboy. Oh, yan ay ginagawa din mo nung sinaunang panahon. May mga paligsahan tulad ng karera para makakuha ng gantimpala. Ang mga paligsahan na ito o may mga sumasali sa paligsahan na ito dahil gusto nilang makakuha ng gantimpala. Pesta at kasalukuyang mga laro ay nagmula sa sinaunang kasalihan. So, kahit noon pa, ginagawa na ang mga paligsahan na
Hapon. So ito pala ay ginagawa ng mga Chino at Hapon. Bakit nga ba? Dahil kapag ikaw daw ay nagpangalan ng isang sanggol base sa kalikasan o sa bagay sa iyong paligid, ito daw ay nagbibigay ng magandang simbolo na maganda daw ang magiging buhay ng sanggol. Ngayon mga bata ay, ang tradisyon din ay nakaparte o sa gampanin sa tahanan. Ito ngayon ay sinusunod pa rin. Tama ba ang amaang? Ngunit hindi ito maaaring mangyari din sa mga pamilya hindi din buo. Kaya tayo ay dapat natin maintindihan at hindi ito gawing biro. Ang ama, siya ang tinuturing na haligi ng tahanan. Siya ang tagapag-agulot. Ang ina naman, siya ang tagapag-arula at tagapamahala ng bahay. Ito ba ay totoo? Anong ginagawa ng inyong mga ama? Sila ba ay naghahanap ng habang buhay o nagtatakbo? Ang inyong ina, anong ginagawa ng inyong ina? Sila ang nag-aaragan, namamulan siya na before bago tayo pumunta sa eskwelahan. At ang magkakapatid, anong ginagawa ng magkakapatid? Magpapulungan? Huwag mag-away. Kayo ba nag-away sa mga magkakapatid? Hindi po. Mabait na ba kasi kan Shelby? Hindi siya nakikipag-away sa kanyang mga kapatid. Pero nakikano siya nakikisabulutan? Nakikisabulutan. Hindi siya nakikipag-away. Ngayon naman ay sa pagbili ng mapapakasawa. Dati daw mga bata, ang mga magulang ang siyang nagpapasya kung sino ang ipapakasal o mapapakasawa ng kanyang anak. Ito ay maaaring dapat sa ilang state, sa ilang family, kung sa ilang kaya, noon po dapat ang iyong mapakasawa, dapat na akong kaya. If wala akong kaya, dapat atulad daw ka i-persad sa wala kaya. Yan ba ay maganda o hindi maganda? Bakit ba? Bakit hindi maganda na mga magulang ang dapat mag-desisyon? Dapat ito ay nakabase lamang sa kakayuhan ng isang buhay. Bakit? Dahil hindi sila ang share of life sa mga kawalis. Sa kasalukuyan, ngayon, ang anak na ang may desisyon at dapat din dahil tayo ang nagmamahal, hindi ang nanay, hindi ang ating mga magulang. Opo. Mas maganda din na makaranas tayo na kaning pagkalipay or kasakit sa kinabuhi if ang atong kauban kay atong job. Kaya mas ibig daw, mas motivate na mupadayon sa kinabuhi. Ang paniniwala. So, naabot na ta sa bulunsa ang buwan, ang papamasawa sa una, ang sa karon, kaya ang mga paniniwala sa kasal. May narinig na ba kayo? Ito ay, this is very common na madulan sa pagmula o sa ating mundo. Kasi hinabantayan basta gay ang paniniwala if padung makasal, dapat dapat daw din sila mag-goal dapat before kasal. Ganasang dili isuot ang na masamang palatandaan din na ang kasal na walang bisbis daw o basbas ng magulang ay ang basbas ng magulang ay masamang palatandaan ang kasal na walang basbas ng magulang. Mga pagpapalaga, dumako naman tayo sa mga pagpapalaga at kung ano ang tradisyon ito. Sa gawaing bayan, ako ba ay, basta sa ako. Sige, ay na sa mga pagpapalaga, anong importante o usap pa yung mga tradisyon na dapat ay unta na itong sundon para mas smooth o mas ligon, maghap sa yakatong pag First is, ang gawaing bayan, pakikisama, utang na loob. Gawaing bayan class, mga bata, ito ay yung kayo dapat ay magtutulungan sa iyong magkakapitbahay, hindi magsismisan. Ano ang iyong, gusto niyo na bantayan sa inyo, siningan at pinabangay pa ba mo? Yes! Pinabangay pa ba? Pinabangay pa ba? Mao dapat na ang buhaton. Dapat kung kamu magpinabangay sa inyo ang inyong siningan o mga magkakapitbahay. Pakikisama din, paano ba tayo makikisama?
against gusto. Paggalang sa kababaihan, katapatan at katapangan, ito ay nararampat. Sa pamangkin, kasal ang panganganak at pagpili ng tirahan. Sa pamanang kultura o sa pamanang kultural, maraming tradisyon ay nananatili hanggang ngayon. Tama ba? Oo. Ano ang mga tradisyon na nananatili hanggang ngayon? Bigyan niyo ako ng tatlo. Nangyayari hanggang ngayon. Kaya ako muna ang pagmano. Ano pa? Pagsabi ng po ang bago. Pagsaulog ng piyesta. Ano naman ang tatlong hindi na nangyayari ngayon? Yung pangarana. Ano pa? Yung pangarana. Bahagi ng malamang kultura ng sinaunang Pilipino. Ang mga tradisyon at kultura na ito, class, ay ito ang nagbibigay o ang humuhubo sa ating pagka-Pilipino. May mga tanong ba kayo? Wala po! Naintindihan niyo ba? Opo! Galing. Ngayon naman ay si Teacher Cha naman ang magbibigay sa inyo ng aktibidad upang kayo ay mas malibang at mas maintindihan ang ating ipinalakay ngayon. Magandang araw muli mga bata. Magandang araw po. So kayo ba na-interview
Very good, class. So, sino ang nanalo sa ating aktibidad? Group 1. Very good. So, group 1. Nanalo kayo. Okay, so, magaling mga bata, no? Dahil nakita ko talaga na meron tayong natutunan nilangay ng ating guro kanina. So, ngayon, para sa ating pagtataya, pag-ibasa mga bata, basahin muli ang bawat pangungusap. Isulat natin kung ito ay tama at ay magkakito naman ay mali. Isulat sa papel. Yeah, so isulat lamang ang T kung ito ay tama at M naman kung ito ay mali. So meron tayong 5 minuto na sagutan ang ating pagkataya. So bawal ang mga opya mga bata ha. Kapag may nahuli ang mga opya, meron kayong bawas na 3 puntos sa inyong score. Tapos na ba? Wala pa po. Sino ang tapos na pag-iingaat ang time? Meron na lang 2, hindi pa, 3. So take your time. Tapos na ba? Dali mga bata. So ngayon natin na iwawas to ang inyong mga sagot. So sino gusto sumagot sa unang tanong? Yes? Inday Kimberly? Ang mga sinaunang Pilipino ay nagdiriwang ng kapistahan na walang kinalaman sa pananampalataya. Mali. Mali ba?